Ay tungkol po sa intravenous amino acid therapy. So, ang tanong ho ano ho ba yung amino acid? So, ang amino acid po is the end product of protein metabolism, no? Pag kumain ho kayo, yung mga ulam, lahat unang ulam, from karne to seafood to gulay, lahat po yan is what? Protein. At ang protein ho, pag ipinasok natin sa katawan, mabe-breakdown ho ito into amino acid. Dalawang klase ho ang amino acid, essential and non-essential amino acid. Essential amino acid are those amino acid na hindi kayang i-manufacture ng ating katawan. At non-essential amino acid, yun ho yung mga kayang i-produce ng ating katawan. So, yung mga essential amino acid ho, yan ho yung mga kailangan nating makuha sa exogenous source, which is supplementation and also sa pagkain. At ang amino acid ho is well known for its building block ability. And aside from that, ang amino acid therapy ho, it can be used to address mga various health condition at nakakasupport ho ito sa overall wellness. Number one, nakakatulong ho ito sa nutrient absorption. So, pagka-direkta ho ito into the bloodstream at nababypass ang digestive system, of course, 100% ang bioavailability nito, meaning the body can use them immediately and efficiently. So, yun nga sabi natin, building block ho ito ng ating katawan, which is crucial for muscle growth and repair. At magpo-provide ho ito ng necessary amino acid, lalo na ho sa mga athletes or those who are recovering from opera or recovering from injury. Nagpo-promote ho ito ng faster healing and muscle recovery. At nakaka-prevent ho ito ng muscle wasting in cases of chronic illness. Ay yung mga lumiliit ho ang muscles, may malnutrition, aging, di ho ba? Pagka nag-iedad na ho, so kakaroon ng muscle atrophy or we call it sarcopenia. Di ba? Matatanda may sarcopenia na ho. Kaya nakalaylay na ho yung mga braso, yung binti lumiliit, no? Ayan, pwede ho yan. And suporta din ho ito sa immune function. A certain amino acid tulad ho ng glutamine, it plays a vital role sa pagsuporta ho sa immune system. At ang IV therapy nakaka-enhance ng immune function, making it useful for individuals na merong mahinang resistensya or those recovering from illness. And detoxification. IV therapy, nakaka-support ho ang IV therapy ng amino acid sa ability nito na mag-detoxify, magtanggal ho ng mga harmful substances tulad ng alak, drugs, and environmental toxins. At sa glutathione production, siyempre ho ang amino acid in IV therapy nakaka-boost ng production ng glutathione, which is powerful antioxidant ho ito that plays a crucial role sa detoxification and protecting cells from oxidative stress. Sa mental health and cognitive function, ang amino acid tulad ho ng tryptophan and tyrosine, precursor ho kasi yan ng neurotransmitters such as serotonin and dopamine. Ang tryptophan ho, amino acid pa siya. Pagpasok ho niya sa katawan, magiging serotonin yun. At ang tyrosine is also an amino acid na nako-convert din ho ito into dopamine. Pag serotonin and dopamine na ho yan, neurotransmitter, these two are happy hormones, no? Of course, happy hormones ho yun, nagkakaroon ng stress reduction kung pinoprovide ho natin building block for neurotransmitter production. So, siyempre ho, saan galing yung serotonin and dopamine? Sa amino acid, which is tryptophan and tyrosine. And siyempre ho, happy hormones yun, nakaka-reduce ng stress and nakaka-improve ng mental clarity. And yun ho ang isa sa reason kung bakit ang mga indigent children, no, na mas marami ang kanin kaysa sa ulam. Dahil yung ulam ho, kung 10 silang magkakapatid, noodles lang ho, hahati-hatiin pa sa 10, minsan ho sabaw na lang ang iniuulam. Wala hong protina. Mahina ho sila sa klase dahilan sa
wala nga hong protein, so kulang ang amino acid, kulang ng tryptophan and tyrosine, that will become serotonin and dopamine in the brain. Kasi nga nakatutulong ho magkaroon ng stress reduction ang amino acid. And also dun ho sa mga gustong pumuti. So precursor ho yan ng glutathione. Kaya nga ho ang cheapest way for you to napampaputi is what? Amino acid. Sa skin, hair, and nails, nakakatulong ho sa collagen production. Kasi ho itong mga amino acid tulad ng glycine, proline, and lysine are essential para ho magkaroon ng collagen production. So, amino acid na naman ho yan. And crucial ho ito for maintaining healthy cell, hair, and nails. At yung pagka ho nag-increase ang collagen production and antioxidant support galing sa amino acid, nakaka-help ho ito mag-reduce ng signs of aging such as wrinkles and skin sagging. And yung mga bagong opera ho, post-surgical support. Kailangan maganda hong amino acid therapy kasi na-accelerate ang healing process. Nakaka-reduce din ho ng recovery time and overall weight management, appetite control. So may mga amino acid ho na nakaka-influence ng appetite and satiety hormones. So mababawasan ho yung gutom, kaya ho nakaka-support ng weight loss, no? Kasi ganun ho yun. Ayan, uulitin na naman natin. Ang cells ho natin, pag nakakakuha ho ng maraming sustansya, mas matagal ho kayong magutom. So, it will take time bago siya uli humingi ng nutrition at magutom. So, kasi ho, puno ka ng sustansya. O, sabi ko nga sa inyo, tandaan nyo para malaman nyo kung masustansya ang kinain nyo. Pag isang oras lang ho, gutom na kayo at kumain kayo sa fast food, that is an evidence na wala hong sustansya yung kinain nyo dahilan sa humihingi na naman yung cells ninyo ng panibagong pagkain, meaning wala ho nakuhang sustansya from the food. Kaya ho pag nagfa-fast food kayo, nasarapan lang kayo sa lasa, napuno lang yung tiyan ninyo, sandali lang ho, 30 minutes to 1 hour, gutom na naman kayo. Dahil na-find out ho ng cells ninyo, wala naman pala ho siyang sustansya na nakuha doon. Nare-regulate ho yung hunger and madali hong ma-reach yung nai-influence ho yung appetite and satiety hormones. Fibromyalgia, yung mga pasyente hong may fibromyalgia, nung nahihina, masakit ang mga muscles, nakatutulong ho ang amino acid therapy. Nakaka-reduce ng pain, nai-improve ang energy level, and nakaka-support ng muscle function. Meron din hong mga harm ang amino acid, like syempre ho, risk of infection kasi nga ho, infusion ito, IV line therapy. Syempre ho, sa kaso ng pag-i-insert ho, inserting an IV line, pag hindi ho marunong, it can introduce bacteria into the bloodstream, leading to infection doon ho sa injection site. So, ayan ho, yung danger ng sepsis. But wala naman hong taong gagawa ng pagsuswero ng wala hong alam sa aseptic technique. And yung mga equipment ho, pagka hindi sterile, yung risk ng contamination. So, pero alam na ho yan, pagka ho nurse at doktor ang gumawa yan, pinag-aaralan po yan. Kaya wag hong gaya-gaya, pagka ho nagmamarunong. And allergic reaction, so sometimes mag-ingat din ho sa may mga allergy. Pwede rin ho kasi mag-anaphylaxis, which is a life-threatening condition. So, taningin ho muna ang pasyente kung may allergy o wala. And pwede hong magkaroon ng overload ng amino acid. Yung sabihin toxicity. High doses of amino acid can lead to toxicity, particularly if the body's capacity to metabolize and excrete them is exceeded. So, makakakos ho ito ng symptoms tulad ng nausea, vomiting, fatigue, pagsusuka, panghihina, and pag severe cases, so pwede magkaroon ng mga neurological issues. Metabolic complication, hindi ho lahat ng individual metabolizes amino acid at the same rate. So, ang improper dosage can lead to metabolic complication tulad ng imbalance sa nitrogen level, which can be harmful to the body's overall metabolic processes. Yung acid-base balance din ho, nakaka-alter ng body's acid-base balance,
potentially leading to conditions like metabolic acidosis or alkalosis. Pwede ho din itong mag-compete with other nutrients. So high level ng certain amino acid, pwede ho siyang mag-interfere sa absorption and utilization of other essential nutrients, leading to deficiencies or imbalance. Apektuhan ho yung ibang sustansya kasi ho nakikipag-compete siya. And depletion of nutrients, pagka-prolong or improper ang use ng amino acid therapy, madideplete ho ang ibang nutrients such as vitamins and minerals which are necessary for overall health. And pwede rin naman ho kung gusto nyo lang, yung iba ho kasi ginagamit sa pagpapalaki ng muscle. So, hindi ho amino acid IV o therapy ang kailangan ninyo. So, we are speaking of intravenous amino acid for for illness. Some individuals may develop a psychological dependence sa IV therapy, believing na kailangan nila yon, yung infusion na yon, to maintain health even if hindi naman ho necessary or beneficial. At pwede hong magkaroon to ng interaction with other medication, potentially reducing their effectiveness or increasing, nababawasan ho yung efficacy ng ibang kasabay na gamot at nai-increase din ho yung risk ng side effect. So, pwede hong mag-flu pulmonary edema or heart failure. Pagka ho yung purong amino acid drip ang ilalagay sa inyo, dapat ho mabagal lamang ang drops per minute. Pwera lang ho kung yung base ho ng fluid ninyo is plain NSS, lalagyan nyo lang ho halimbawa ng 1 o 2 ampule ng amino acid. Iba ho kasi yung pure amino acid. And also, nabanggit ho natin kanina yung 2 klase ng amino acid. Essential amino acid, so ito ho yung hindi na synthesized or produced by the human body. And kailangan ho sa diet makuha. No? Ito ho ay yung histidine. Importante ho ito sa growth and production ng red and white blood cells. So, sa pagtangkad ho, isoleucine, immune function, pulang dugo din po, and energy production. Leucine, muscle repair, blood sugar regulation, and ito ho, nakaka-stimulate ng wound healing. O kaya ho, ayun, matagal maghilom pag kulang kayo sa protina. At hindi ho tumatangkad din ng bata pagka wala hong sustansya, walang ulam, puro kanin. Kulang lang ho sa sustansya, kulang lang ho sa dopamine and serotonin in the brain. So, makatutulong din ho ito sa may depression. Tryptophan, precursor yan ng serotonin and melatonin. So, essential ho ito for mood regulation and sleep. Nakakatulong din ho ito sa immune function. Threonine, para ho nakakatulong sa collagen and elastin, component ng skin and connective tissue. Valine, muscle growth, repair, energy production, and regulation ng blood sugar. Now, ito ho, yung mga non-essential naman, ibig sabihin the body can synthesize. So, nakakasupport ng detoxification and immune function. Tulad ho sa skin, hair, and nails. Glutamic acid, excitatory neurotransmitter in the brain, involved in the synthesis of other amino acid. Okay, glutamine, the most abundant amino acid in the body, nakakatulong ho ito sa gut health and immune function. Glycine, nakakatulong sa formation ng hemoglobin and collagen, neurotransmitter, and detoxification. Proline, supports skin, joints, and connective tissue health, wound healing, and tyrosine, precursor ng neurotransmitters such as dopamine, epinephrine, and norepinephrine, as well as hormones like thyroid hormones, mood regulation, and cognitive function. And fibromyalgia, nabanggit ho ito kanina, chronic condition ho ito, characterized by widespread pain, sabihin hindi sa isang lugar lang, throughout the body. Accompanied ho ito ng fatigue, sleep disturbances, and cognitive difficulties. Yun yung tinatawag na fibrofag. And hindi ho alam kung ano ang root cause ng fibromyalgia, but it is a combination of genetic, environmental, and psychological factor. So, available ho ito sa clinic, but of course, doktor ho ang magsasabi kung kailangan nyo ho ito for your body, but mas maganda ho pa rin na nauuna ang detoxification program, and sa atin hong blood cleansing, it depends if I will recommend amino acid infusion
condition, pero ho ito ay nakagaganda, nakapuputi, sustansya sa atay ito, tsaka yun nga ho, nakakatulong sa collagen synthesis. Kaya ho medyo yung mga sag face ninyo, medyo humalilip siya. And maganda pa ho ang nilagay ninyo kasi nutrition po lamang ito sa katawan in the form of protein. So, Ivy? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Pumuli sa usapang Kikiki. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Adok, tanong ni 9707. Dok, problema ko kapag ako'y maliligo ay sinisikmura. At kung magsakay ako ng jeep tricycle, sinisikmura din ako. Nahihirapan ako magbiyahe, Dok, dahil sumasakit ang sikmura ko. Ano po bang gagawin ko sa sikmura? May ulcer kasi akong di gumagaling at high blood ako. Tapos may acute myocardial infarction pa ako, kaya gusto kong magpa-check sa inyo po. Sana matulungan niyo po ako. Okay, so alam nyo naman pala po na kayo ay may history ng ulcer. So ang tanong po ginagamot nyo kaya? Palagay ko ginagamot nyo rin kasi sabi nyo hindi kayo gumagaling. Na, di ba nabanggit ko sa inyo na kapag ka ang ulcer nyo magbe-better tapos pagtapos ng gamot babalik na naman. Well, we have to establish or rule out if you have parasitism or either baka ho hindi ulcer ang problema kasi ho pag may gallstone kayo, minsan pareho lang ho ang presentation. May gallstone ho na sa simula epigastric pain din but may gallstone siya. So yan ho ay masosolve natin through vector scan. So para hindi ho hula-hula gallstone ba talaga, gallbladder, liver, or stomach. And yung high blood po ninyo, kailangan yung makontrol ang BP ninyo. And kasi ho, yun ang risk for what? For myocardial infarct. Meaning ho ng myocardial infarct na heart attack na kayo. So we cannot afford another heart attack to happen. At hindi ho lahat ng heart attack ay nakakaligtas. So vector scan din po ang sagot dyan. Ha? Kasi ho, makikita nyo ang circulation ninyo if barado, lalo na ho sa puso at sa brain. So, ayan po. Pagka nakita na ho natin sa vector scan, connecting it to your symptoms clinically, so tsaka ho natin gagamutin, no? But I need to see you for medical check-up. Hindi ho, marami ho akong itatanong sa inyo sa history na hindi ko ho kayo pwedeng gamutin ng ganito lamang. Kasi one way ho ito. Kailangan dapat may interaction between the doctor and the patient para kayo ma-diagnose and ma-treat properly. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho kasing symptoms yan. Kaya ho sino ba ang dapat magpa-check up? Lahat po ng tao, kay may symptoms, kay wala, kailangan nyo magpa-check up. And samahan nyo na rin po ng pagpapa-vector scan kasi ho makikita na natin doon kung barado ang circulation ninyo sa heart and sa brain para ho may protocol ho tayo dyan, maagapan na ho. And lalo na yung may mga history ng cancer sa pamilya, so pwede ho kasing kayo na ang next. Ha? So kung makikita ho natin sa vector scan yan, kahit wala pa kayong cancer, matatanggal na ho natin yung root cause. And yung mga may lahi ng diabetes, ahead of time, sasabihin na ni vector scan, kahit hindi pa tumataas ang sugar nyo, na kayo ay may high risk for diabetes. Pwede na ho nating tanggalin ang root cause pag nakita ho natin yan sa vector scan. And yung mga ayaw ho magpa-opera, so yung may gallstone, kidney stone, yung mga barado ho ang puso, yung may mga CKD, chronic kidney disease, dinadialysis, mataas ang creatinine, ayaw ma-dialysis,
Yung may mga ascites, fatty liver, madali lamang po yan, no? And yung may mga cirrhosis, ayan ho, may protocol po tayo lahat dyan. And also, yung mga elderly, no? Special mention ng mga nagkakaproblema na ho sa paglakad at sa balance, no? So, kailangan po ayusin na natin ngayon pa lang yung mga tuhod ninyo, yung balakang ninyo, to avoid na maging bedridden kayo later. Whatever is the cause, malalaman ho natin yan upon check-up and palalakasin, i-cell repair ho natin yung root cause para lumakas uli at tumubo yung mga buto ninyo, no? Ayun, isa na ho ang amino acid sa ginagamit natin for cell repair. So natural ho ang ginagamit natin.